Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Magbayad sa atin. Pag nagbayad sa akin ay talaga namang bablog kita. Ito na po, panoorin na po natin ito. No? Parang rockstar po dito si VP Sara Duterte mga kareaksyon ha. Parang rockstar ang dating mga kareaksyon. Dito inggit na inggit po dito si Bobong Marcos. Ito po mga kareaksyon, panoorin na po natin ha. Huwag na natin patagalin, baka tumagal pa at magtagal. Ito na. Yan, palabas na po. Palabas na. Hindi pa nakakalabas, nagsisigawan ng mga tao. Lumabas na po sa kanyang sasakyan. Ayan po, lumabas na sa sasakyan niya. Mag-ingat ka, madam. VP Sara, mag-ingat ka ha. Huwag ka masyado magtitiwala. Mag-ingat ka. Yan o, diba? Yan po mga kareaksyon ha. Inggit na inggit po si Bobong Marcos kasi walang ganyan. Walang tinatawag nilang kalamor o pagtanggap ng taong bayan na gaya niyan para siyang artista. Daig pa niya ang artista at rockstar. Ayan o. Dawat sa amo condolence sa inyo ha, namatay ang inyong silingan. Condolence sa inyo ha. Yes, ma'am. Salamat ko sa inyo hang padayon nga suporta sa ako ang opisina sa Office of the Vice President. Ma'am. Tatagalugin ko po mamaya kung hindi nyo naiintindihan ang sinasabi niya. Tatagalugin ko. Siyempre, ang inyong suporta sa trabaho sa mga sundalo ug ato ang mga pulis para sa kalinaw sa ato ang mga lugar. Yes, ma'am. Nangumusta sa inyo ha si former President Digong Rudy Duterte. Nangumusta siya sa inyo ha. Nagatuyok siya karon, nangampanya siya sa iyahang mga senators. Yes, ma'am. Ang musuporta, ma'am. Yes, ma'am. Dalan nga yang gihimo dinis amo karon ma'am kay kani nga dalan ma'am siya jud napakang Maudi ay kanang gwapo kaayo inyong dalan. Yes, Wala kay untol-untol. Kay ko natulog sa sakyanan. Kami kayo akong tulog kay walay untol yun. Mao nga to ang gusto nung mapadayon kung unsa man tong mga big ticket o mga dagko nga proyekto para sa Mantagin mo yan, ang feeling ng mga tao siya yung pinakamataas na posisyon sa ating bayan. Pag nakita siya mga kareaksyon, talagang yung damdamin ng taong bayan ay talaga sumisiklab. Tapos i-impeach nyo yan. Subukan ninyong i-impeach yan. Makikita nyo ang hindi nyo pa nakita sa Pilipinas. Subukan ninyo. Diyan sa Senado, subukan ninyong i-impeach yan. Baka hindi pa ninyo nakita ang hindi pa ninyo nakita ha. Kung nakita niyo yung 1986 People's Power, ay nako, baka katiting lang ang mangyayari doon. Try nyo, i-try nyo.
Subukan niyong i-impeach. I dare you, impeach nyo siya. Sige, ituloy nyo ang gusto nyong gawin sa kanya. Makikita nyo ang hindi nyo pa nakita sa buong buhay nyo. Ato ang nasod para sa kalambuan, sa kalinaw. Uga, kinahanglan ang inyong suporta sa trabaho sa gobyerno, sa trabaho namo. Muna dako kaayo among pasalamat. Dako po nga mo ang Duterte! utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon, oportunidad na ginahatag ninyo sa amo ang makatrabaho sa ato ang gobyerno, especially sa national na posisyon, pero anang Vice President o President. Salamat kayo. Former President, ma'am. Kay mo tanaw siya. Duterte! Kabalo na kamubasa. Kabalo na. Bantay bitaw ha. I-check na po Duterte! popcorn, very good. Dili magsigig absent ha. Kaya mapareho ka sa ako Sigig absent. Dapat kinahanglan, mag-absent ka kausa, musulod ka kalima. Anak, dapat dili pwede 5 ang absent, 1 lang ang sulod. Kay mo tanaw siya ni ma'am, mo tanaw siya ni ma'am, mo nag-absent siya. Pwede mo absent, basta kausa lang. Kaya kalimang sulod. Okay? Salamat. Namoy ka. Salamat ha. Mahal ko kayo. Thank you kaayo sa inyong suporta. Naghahatag siya pusok sa amo tungod kay naamo. Sa amo ang kiliran, sa amo ang likod. Usahay ka mo pa'y mag-una. Salamat ha. Thank you. Mag-picture ta. Picture! Gusto ko talaga magpa-picture. Yan! Para po siyang artista, mga reaksyon. Di ba, inggit na inggit si Bobong Marcos dyan. Walang ganyan si Bobong Marcos pag naglalakad, parang wala po, wala lang. Parang dumaan lang yung buti pa yung magtataho talagang papansinin. Bibili ng taho. Siya parang dumaan yung dumaan yung, sino ba dumaan? Yung naniningil ng utang. Hindi pinapansin, di ba yung mga naniningil ng utang, padedma-dedma yung mga nangutang, hindi pinapansin. Parang ganon. Oy, Bobong Marcos, inggit na inggit ka na naman, O, si Tambaloslos, maglakad yan, kahit wala security yan, kahit na matulog pa sa kalsada yan, walang papansin yan. Kahit na anong gawin yan, walang security threat. Pero kay BP Sara, Madam, BP Sara, mag-ingat ka, ha? Huwag kang magtitiwala. Talaga naman, ganyan. Diba? Nakikita nyo, hindi siya nandidiri sa mga tao. Ipapalabas ko sa inyo si Willie Revillamed, diring-diri siya dun sa isang tao. Gusto niya magpa-picture, diring-diri. Si Willie Revillamed, papalabas ko sa inyo, ha? Ikaw, Willie Revillamed, mata pobre ka pala, ha? Walastik ka, pag nakita kita, talaga sisigawan kita. Na may pagbabago at maraming nagawa. Tingnan mo, ganyan ang Vice Presidente. Ganyan ang Tatak Duterte. Hindi mata pobre. Kayang-kayang makipagtao, makipagkapwa itong Willie Revillamed na to. Napanood ko yung video niya. Hindi man lang siya nagpa-picture doon sa isang tao dahil salat, dahil mahirap siya, ganoon. Dahil madungis yung tao, hindi niya niyakap. Niyakap niya yung politician, yung taong nagpa-picture na medyo madungis. Hindi niya niyakap ikaw, Willie Revillamed, saka mata pobre. Ito ay nakikita at ating nasaksihan. Pasensya na po kayo, ayaw ko na magmura, pinipigilan ko na magmura. Ayaw ko na magmura. Tingnan po ninyo. Picture pa talaga siya. Nakaka-touch naman, Gusto ko maiyak, Yan po, tingnan po ninyo. Napaka-humble po ng Vice President natin. Pagdating po ninyo yan, mga ka-reaction.
Napaka-humble po ng Vice President natin. O, tingnan po ninyo. Sobrang humble po niya mga ka-reaction. Talaga naman, grabe, grabe. Sobra po ang humble niya. Humble. Humbleness, oh. Kaya naman mahal na mahal po siya ng mga tao. Ayan po mga ka-reaction. Tingnan po ninyo paano niya yung mga tao i-address. O, yan, oh. Meron siyang pinasyalan na namatay. Diba? Meron siyang pinasyalan na namatay. Pagtakin mo yan, oh. Galing mo, madam. Jun Baluran Bonyaw. Jun Baluran Bonyaw. Ano po posisyon niya, ano? Namatay, sundalo yata, sundalo. Pinasyalan niya. Sundalo siya, korporal. Ito ay nakikita at ating nasaksihan. Korporal siya. Korporal. Sundalo. Yun, tingnan po ninyo mga reaksyon. No? Galing yan, no? Pinuntahan po niya talaga mga reaksyon. Diba? Nakaka-touch naman, BP Sara. Ako, willing ako magtrabaho kay BP Sara nang walang bayad eh. Ito po, willing ako magtrabaho kay BP Sara nang walang bayad. Mabigyan lang ako ng pagkakataon, Madam BP Sara, magtatrabaho ko sa iyo kahit walang bayad. Mag-aano ako sa iyo, ang tawag diyan, magbo-volunteer ako sa iyo, basta pwede ko lang isama yung pamilya ko, magbo-volunteer ako sa iyo. Oh. Nakaka-inspired ka talaga eh. Ba? O, diba? Diba? Inggit na inggit kasi si Bobong Marcos dyan. Tsaka si Tambaluslos, inggit na inggit po dyan. Napakasimple po ni BP Sara. Si Bobong Marcos, ba gagawin niya yan? Si Tambaluslos, ba gagawin niya yan? Pupuntahan niya yung isang korporal na namatay. Papasyalan niya. Gagawin ba ni BP Sara yan? Ni Bobong Marcos tsaka ni Tamba? Tumabi kayo dyan! Joke lang po. Diba? Nakaka-touch po no, si BP Sara Duterte. Pinasyalan pa niya talaga yung... Gagawin ba ni Bobong Marcos yun? Gagawin ba ni Tambaluslos yun? Diba? Dito na po tayo, pinasasagot na po ng Supreme Court si Chua. Oy, Chua, sumagot daw kayo! Ayaw ko na po magmura. Pasensya na kayo. Diba? Kung hindi, nagmumura na ako niyan. Alam niyo na yung sasabihin ko kay Chua. Ayaw ko na magmura. Korte Suprema upang questionin ang Sa ngayon, ang pinaghahandaan po namin kung paano namin ilalatag ang lahat ng ebidensya kung sakaling mag-proceed na ang impeachment hearing. Dalawang petisyon na ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inatasan na ng Supreme Court en banc ang House of Representatives, House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petition for prohibition na inihain mismo ni VP Duterte.
Nais ipadeklara ng pangalawang pangulo na walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa one-year ban. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. No TRO in the meantime. Wala pang Artista ba yun? Artista? Para may kamukhang artista eh. Teka lang ha. Attorney Camille Su Meiting, spokesperson, Supreme Court. Artista ba to? Artista? Napakaganda mo, ma'am. Hindi, napakaganda mo. Pwede kang maging artista, ma'am. Kaya lang hindi yung may kissing scenes tsaka sex scenes, wag ganun. Ano ka lang? Pa-demure ka lang, lawyer, ganun. Bawal yung sa ganda mong yan eh. Diba? Was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. No TRO in the meantime. Wala pang kopya ng direktiba ng Korte Suprema ang House of Representatives. Subalit ayon sa ilang kongresista, handa namang sumunod dito ang Kamara. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, bukod sa mga ebidensya sa 7 articles of impeachment na itrinansmit nila sa Senado, pinaghahandaan din nila ang mga legal na hamong kakaharapin ng prosecution panel ng Kamara. Bukod sa paghahanda ng mga ebidensya, pinag-aaralan na rin po namin kung ano rin po yung mga pwedeng mga legal challenges na amin din pong kakaharapin. Tumanggi naman si Congressman Chua na sagutin ang tanong kung nilalabag ba ng Senado ang konstitusyon sa hindi agad pag-aksyon sa impeachment complaint. Lalo na't ang senator judges ang magdedesisyon sa 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara. Alam mo, ayoko namang mag-comment tungkol dyan. Dahil unang-una, kami po ay bilang prosecutor ay tatayo na prosecutor dito po sa impeachment at ang Senado ay magiging senator judge. Alam mo itong si Chua talagang mataas ang pangarap eh, si Chua. Oy Chua, gumising ka! Oy, kalabitin niyo po si Chua. Akala niya mananalo siya. Pag ikalabit po si Chua, yung gano'n yung pagkalabit na gano'n, pang! Gano'n. Isang gano'n, batukan siyan. Siya daw yung magpuprosecute. Alam mo Chua, titignan mo yung survey. Wala ka nga sa 30% eh. Magbigay ka kasi ng maraming akap. Last 2 minutes mo. Baka last 2 minutes ka magbibigay Si Chua talagang wala na, tapos na yan. Pag hindi kayo nakasagot na 10 araw, TRO yan. TRO yan. Wala foul ang ginawa nila. Foul ang ginawa nila. Hindi. Dapat, pagkapasok pa lang ng impeachment complaint, immediately, dapat ibibigay na yan ng Secretary General doon sa House Speaker. Ay, hindi, doon sa sa Justice Committee. Tapos, sa Speaker niya, diretso, immediately. Wala eh. One day magic ang ginawa nila eh. Wala stick ka, Chua, salita ka pa ng salita dyan, ha? So, ang pangit naman po na kami po ay sasabihin po namin na sila ay may nilalabag ang saligang batas. Basta't kami po, ako po, paniniwala ko po, ini-interpret ko lamang po yung ating saligang batas base po sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa. Naniniwala ang mga kongresista na hindi na kailangang magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa gitna ito ng recess ng Kongreso. Giit ng mga kongresista, mandato ng Kongreso at Senado ang issue ng impeachment na nakasaad sa saligang batas. Giit naman ng Malacanang, malalagay sa alanganing posisyon si PBBM kung sa sarili nito ay magpapatawag ng special session kahit walang request ang Senado. Rosa Licos, UNTV News Rescue. Diyos ang aming sandigan sa... O diba? Sumagot na kayo dyan sa House of the Representatives, mga walang hiya kayo. Sumagot na kayo, susunod yan TRO na, totoo po yun. Kasi marami po silang nilabag na batas eh. Yung mga mambabatas na yan, ang sabi po ni SP Escudero, bakit ninyo inupuan, pinatulog ng 2 buwan, ang impeachment complaint, tapos minamadali nyo kami, ano kayo, hilo?
Constituent lang namin kayo, sabi ni SP Escudero. Di ba ilan ba yung bumoto sa inyo? 200,000? Kami hindi. Ang bumoto sa amin, milyon-milyon. At isa kayo sa mga bumoto sa amin, mga... Di ba? Kaya dito mga ka-reaction, pinasasagot na po. Kapag pinasasagot na ganyan, ay sumagot kayo. Huwag kayong masyadong manahimik dyan dahil ibang klase ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo sumagot. Sagot! Bakit ninyo, bakit 3 impeachment, pang-4 na impeachment, yung pa lang ang ipinasa ninyo sa Speaker of the House? Oy, tamba, umanda ka na. Paparating na si BP Sara Duterte. Lipad, ibang bansa. Marami pong mangingibang bansa, wag kayong mag-aalala. Oh, tapos itong si Chua, feeling na feeling, ay hindi ako magkokomento dyan. Kasi ano ako prosecutor ako hindi naman tama kung magkokomento ako dyan. Wala stick ka, Chua, masyado kang palat feelingero. Magiging prosecutor ka, tapos makakarap mo si Carpio, Pangulong Duterte, yung mga matitigas na mga abogado ng Pilipinas, silang makakarap mo. Ikaw, anong klaseng attorney ka? Chua! Chua, Chua, jump, Chua, jump. Jump, Chua! Sit, Chua, sit, Chua. Elastic si Chua, no? Talagang mataas po ang kanyang... ito ba? Yan ang sinasabi natin mga ka-reaction. Kaya sabi ni Bibi Sara, mas masakit pa ang iniwan ng yung jowa kaysa sa may impeach sa House of the Crocs. Ito po, pagka natin. The Philippine Supreme Court asks the House of Representatives, its Secretary General, and the Senate to comment on the petition filed by Vice President Duterte against her impeachment case. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting says the respondents are required to submit their comment within 10 days. The Vice President asked for a temporary restraining order against the Senate from holding her impeachment trial. But the High Court did not issue a TRO. The Supreme Court has yet to act on the petition against the impeachment filed by lawyers and individuals from Mindanao. The Supreme Court is still studying. Ma'am, ang ganda mo talaga, ma'am. Ma'am! Ma'am! Sorry, ma'am. Sorry. Whether these cases should be consolidated. Was it part of the agenda? That I'm not so sure. But, well, yes, it was. But then again, the action was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. We'll just have to wait and see what the court will do after. Yun, let's wait and see. Meanwhile, Senate President Francis Escudero sees the Senate handing down a verdict on the impeachment trial by October. Escudero explained if the impeachment court begins to work after the 20th Congress opens, the actual trial may last for about 3 months. Escudero, however, maintains he is not in favor of a special session for an impeachment trial. Lawmakers from the Makabayan bloc of the House of Representatives continue to urge President Marcos to call for a special session of Congress to allow the Senate to convene as an impeachment court. Hindi pa talaga tumitigil itong mga makabayad block na to, mga kareaksyon. Hindi pa po talaga tumitigil itong mga makabayad block na to. Grabe po kayo. Tumigil na po kayo, hindi naman magko-convene ng Senado. Siyempre, mangangampanya pa yung mga re-electionist. Nagkunsya-kunsyaba na yung mga senador. Brad, wag na tayo mag-convene. Mangangampanya kami, baka matalo kami. Di ba? Mangangampanya kami, wag tayo mag-convene. Re-electionist kami. Kayo, nandyan pa rin kayo after 3 years eh. O, di ba? Kaya muna kami mangampanya, sabi ni Buduts. Nguli has more. 3 lawmakers from the Makabayan bloc of the House of Representatives urged President Ferdinand Marcos Jr. on Monday to call for a special session of Congress so that the Senate may convene as an impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel expressed concern over supposed delays in the trial.
But some congressmen from the House majority are against involving the president in the impeachment process, which they said may be perceived as influencing the senator judges. Baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges, which should not allow the direct participation of the president. It is the sole mandate of Congress. Nasa Senado po yung bola. Nasa sa kanila kung isushoot or ipapasa. Several groups are planning to hold a rally on Tuesday to urge the Senate to act on the articles of impeachment against Duterte, which the House of Representatives filed last February 5th. According to Senate Minority Leader Coco Pimentel, the only reasonable delay for Vice President Duterte's impeachment trial should only be around a month. He argues that Senate President Francis Escudero's plan to start the trial in July goes against the Constitution, which mandates that it should proceed forthwith. Senate President Francis Escudero had said that he would consult his colleagues regarding Pimentel's call for an all-senator caucus. For the Senate leader, since Congress is on break, the Senate cannot hold a special session on its own without the president calling for it. Vivian Gulia, ABS-CBN News. The Philippine poll body is tightening its monitoring of... Di ba talagang yung yung mga makabayad black, talagang dire-diretso po ang kanilang pangangalampag sa Malacanang para lamang mag-convene. Para po mag-convene itong mga senador. Mantakin po ninyo yan, Di ba? Mantakin ninyo. Para lang mag-convene, wala kayong tigil. Sinabi na nga ni Senate President na hindi nga pwede. Di ba? Manahimik kayo. Nangangampanya yung mga katropa ko. Si Budots nangangampanya. Hindi natin pwedeng i-convene yan. Maghintay kayo ng June, di ba? Saka wala namang mangyayaring impeachment kasi nga sinabi na ng Korte Suprema na temporary restraining order. Polling firms which are conducting pre-election surveys. Johnson Manabat reports. This is the biggest attempt of COMELEC to regulate the surveys. The Commission on Elections is set to meet with different survey firms on Thursday to establish guidelines in election surveys for the midterm polls. COMELEC Chairman George Garcia says they will invite about 6 known survey firms for the talks. The poll chief also called on the media, religious organizations, and other stakeholders to identify who commissioned or paid for the survey. Ang amin lang pong pakiusap sa mga entities na yan na nasa simbahan, nasa educational institution, sana lang masabi lang doon o sino nag-commission ito, sino ang nagbayad nito, ano ang ginamit na scientific method. Garcia also clarified who are required to register to the commission when conducting election surveys. He says so-called calzada or street surveys and informal election surveys don't need to register. Yung mga ginagawang kalsada surveys ay hindi po kasama yon. Yung mga ginagawang surveys ng mga dyaryo, radyo, hindi po kasama yon sapagkat yan ay part ng News and Public Affairs Program. Ayaw natin na mapaviolate yung freedom of the press. But for those who need to register, Garcia warns failure to comply is grounds for an election offense. Meanwhile, the Commission issued guidelines for the conduct of election debates. Under COMELEC Resolution 1115, debate organizers shall ensure that all bona fide candidates are invited, well represented, and treated equally. The organizers, according to COMELEC, shall inform the agency in writing of the debate or forum at least once a week prior to the event. The appearance or exposure of any candidate in a debate will not be deducted in their airtime as stated under COMELEC Resolution on Political Advertisement. Garcia, however, notes candidates are not obliged to attend the debates. So, ibig sabihin po dito mga ka-reaction, meron na pong pagkakataon si Senator Rodante Marcoleta na may sasama na po ang pangalan niya sa mga survey. Kasi parang magkakaroon na po ng Philippine Poll Body to hold dialogue with survey firm. Tingnan po natin kung ano mangyayari dyan. Pero nakita po ninyo yun mga ka-reaction, yung pong pinalabas po nating video na talaga naman iba po talaga si VP Sara Duterte. Iba po yung kanyang lakas.
Iba po yung kanyang mararamdaman natin ang kanyang hagupit sa mga kalaban pagdating ng oras.